Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa Hobby ni Daddy. Sa araw pong ito at sa video na to, i-share ko po sa inyo yung paglilipat ng inakay. Yung isa sa technique para sa mabilis na pagpaparami ng ating mga alagang ibon. Foster parenting. Meron na tayong mga naunang vlog tungkol sa pagpo-foster parent. Yung paglilipat ng itlog at paglilipat ng inakay. Ngayon po, ay papakita ko naman sa inyo yung isa sa pinaka-safe na paraan para mailipat natin yung inakay natin doon sa foster parent, sa ibang pugad, no, na hindi tayo masyado nagkakaroon ng casualty, no, para ma-minimize natin yung casualty doon sa ganong pagpo-foster. Kasi may mga breeder po, no, na iba-iba yung ugali. No, kahit na minsan maganda siya mag-breed, maganda magtubo, magandang mag-alaga ng inakay, may pagkakataon na naiiba yung mood ng ibon. Tapos makita mo, wala na yung pinoster mo doon, namatay na. Or hindi pinakain. No, may mga ganun po mga pangyayari sa pagpo-foster parent. Kaya, siyempre, habang na-experience natin yan, ay nag-a-adjust tayo ng mga adjustment na dapat natin gawin para nang sa ganun malimitahan natin yung pagkawala ng mga inakay na pinoposter natin. Sayang po kasi ang purpose natin dyan, kaya natin ginagawa yan, para mabilis nating mapadami yung ibon. So kung mangyayari yung mga ganun, no, nagkakamali tayo ng pagpo-poster or nasasayang yung pinoposter natin, baliwala po yung ginagawa natin. No, ngayon po, papakita ko sa inyo yung isa ko pang ginagawa para malimitahan yung ganung mga pangyayari dun sa ating mga inakay na pinapaampon sa ibang mga pugad. Kagabi ay nag-test, na po tayo, naggawa natin, nag-test na tayo ng paglilipat ng isa sa mga inakay na ililipat natin. Tapos ngayon, titingnan natin kung okay pa yung inakay na nandoon. No, pagka okay pa siya, magdadagdag tayo ng isa or ililipat na natin lahat yung mga inakay doon sa original parent papunta sa foster parent. So ganito na po yung ating adjustment na ginawa, no, para mas maganda nating mai-foster ng mas safe yung ating mga inakay. Ginagawa natin kasi karaniwan hindi po sabay ang pagpisa ng itlog, no, ng foster parent saka ng original parent, no? Dahil marami naman tayong breeder dito, may mga kasabay na napipisa, doon po natin sila pinapasok. Ang ginagawa natin, isa lang muna doon sa original na ipoposter natin ang ilalagay natin, yung pinakamalaki na inakay, no? Or yung halos kasing laki noong inakay nung pagpoposteran natin. Ganun po yung ginagawa ko. Then pagkatapos niyan, after one day, okay naman, no? Sinusubukan naman at hindi naman kinakagat yung inakay na na-poster natin, maglilipat tayo ulit ng isa pa, no? Hanggang maubos natin yung nasa original parent. Ganun po yung ating ginagawa. Pwede rin naman na after 1 to 2 days na okay yung pinoster nating unang inakay, ilipat na natin lahat. Pwede pong ganon. Pwede ring paisa-isa, pwedeng sabay-sabay. Pero nasa inyo na po yun, no? Obserbahan nyo po. Mas maganda yung paisa-isa. Para nang sa ganon, nakakapag-adjust yung foster parent. Kasi hindi siya nabibigla, ang dami niya ng inakay na susubuan. Kasi mag-a-adjust po yun doon sa pagkain niya, saka doon sinusubo niya doon sa inakay. Para walang maiiwan na inakay na hindi mapapakain. Mas maganda po yung nakakapag-adjust yung foster parent natin. So, ganun po. So, dito po sa ating isa sa sa example nating pagpo-poster, na ilagay na natin yung unang inakay, ilagay na rin natin yung pangalawa. Pero meron tayong mga nauna na ginawa nating foster parent na nandun na, 5 na yung inakay na nailagay natin, no?
Mula po yan sa mga pinaparami nating mutation ng ibon, yung mga mas high mutation dito sa ibonan natin. At yung ginagawa naman natin sa anak ng foster parent, yan po ay mas low mutation siya, no? Pero hindi po natin inaano yun, no? Yung kukunin natin itlog tatapo na, or yung inakay itatapo, hindi po. Ipo-poster po natin, i-handfeed po natin yon, or ipo-poster din natin sa may kukunting inakay, no? Mawa, may konting inakay sa iba, ipo-poster natin yung sasama natin doon para na sa ganun, sama-sama sila doon. Then kung pwede nang i-handfeed, i-handfeed naman po natin para sa mga kahabi natin na nag-aalaga ng mga handfeed na ibon. So karamihan po naman dyan sa mga low mutation natin ay possible split bronze palo na mga inakay ng Alps 1, yung Rusicoli, yung Agapornis Rusicoli, yung natawag nating Alps 1. So sa pamamagitan po niyan, lahat po ng inakay ay hindi nasasayang, no? Hindi natin binabaliwala. High mute man yan o low mute, bubuhayin natin yan, no? Sisikapin nating mabuhay lahat yan nang sa ganon, siyempre, yan po ay may mga buhay, ay ma-enjoy nila yung buhay dito sa ating mundo. At ma-enjoy din nila yung mga kahabi natin na gusto mag-alaga sa mga ibon na yan. At mabigyan nila ng kasiyahan yung iba nating kahabi na nahihilig sa handfeeding. So, ganun mga kahabi yung ating ginagawang pamamaraan, step by step na pamamaraan para sa ganun ay makapag-foster tayo ng safe doon sa ibang mga breeder na ginagawa nating foster parent. Tapos yung mga high mutation natin or yung mga target project mutation natin na gusto nating paramihin, mas mabilis natin silang mapaparami sa ganung paraan. Meron na tayong naunang video tungkol sa pagpaparami, mabilis na pagpaparami ng ibon. Nandun naman po yung egg postering. Ngayong itlog pa lang, pinaposter na. Panoorin nyo rin po yon. Isa rin po yun sa technique na magagamit ninyo para mabilis ninyong maparami yung inyong mga alagang ibon. Kung meron po kayong katanungan, ay i-comment nyo lamang po, at kung mayroon kayong additional information, karanasan ninyo tungkol dito sa topic natin, ang ingay ng ibon natin. I-comment nyo rin po mga kahabi para sa kaalaman ng iba nating kahabi. Ma-share natin yung informasyon. At kung naibigan nyo naman itong ating topic, paki-like po at paki-share na ang ating video. At kung hindi ka pa subscriber, pindutin mo na yung subscribe button. At i-turn on mo ang inyong notification bell para updated ka sa tuwing mag-upload tayo ng topic tungkol sa pag-aalaga ng ibon. Hanggang sa susunod po nating vlog, salamat po sa inyong support at panonood. God bless po sa lahat.